ganito ang para bagang sinasamba natin ng Amerika, tapos tayo parang kailangan lumuhod para makakuha at makapunta lang sa bayan nila. Tapos eto, makikita ko ito, kaya sumama ang loob ko nung napanood ko itong balita na to. Sabi ko, bakit? I mean, di ba po, supposedly the foreigners or the other foreign countries should not meddle with our politics. Yan ang dapat eh. But why are they going there? Because they're just asking for something? O they are inquiring about something? Bakit? Ako ba, pag pumunta ako dyan, ganyan na salubong nyo? Ako, Pilipino, ganyan ba sasalubong sa akin? At papayagan nyo ba akong mag-inquire sa inyo bilang mamamayang Pilipino? Hindi. Diba? Bakit sila ganyan? Yun lang ang tanong ko. Kami bang mamamayang Pilipino, kung sakasakaling umingi kami na, wow, pwede ba kami pumunta dyan para magtanong sa inyo? Bibigyan nyo ba kami ng pass para makausap kayo? Hindi. Pipila kami parang mga tanga. Hindi nga pipili, baka denied ka agad eh. Di ba? Pero bakit sila para bagang, hindi, importante kayo. Meron tayong dito, red carpet. O, panoorin nyo to. Hi, sir. Di maganda. Oo, ay. Kita mo na, di maganda. O talagang prepared sila dun sa Ang lupit mo talaga. Prepared sila sa mga at talagang welcoming. Ang lupit nyo talaga. Oscar, makikitabi na. Makikitabi na tayo. Okay. Justice, ang good. Now, this afternoon, an official from the U.S. Embassy in the person of Michael Keller, who is an acting deputy chief of mission, went to visit the ICI. Why? Because he was the U.S. Embassy was basically asking what the task and the mandate of the ICI was and what we have been doing. So it was just more of an inquiry, and we explained to him the mandate of the... Grabe, no? Pinaliwanag pa natin sa kanila. May inquiry. Hindi kasi the mere fact, hindi ko talaga magets eh. The mere fact na ganun tayo na... Hindi ba? I mean, ito, isipin nyo to Hindi normal yung ganyan eh. Hindi po normal yung ganyang klaseng patakaran. Kasi if they want something, they would pass through the right channel o yung protocol. DFA, tapos siyempre DFA, makakausapin ng presidente. Eto, dapat the president should be the one doing it, di ba? Kung gusto mo mag-inquire about my people, sa akin ka dumaan. Di ba? I mean, ganito yan eh. Para bagang ethics yan eh. Di ba? Kunwari, merong halimbawa, ako di ba, manager tayo ng isang grupo, isang entertainer, artist. May problema halimbawa yung artist ko doon sa isang nakasabay nila na artist. Yeah? Hindi ko papayagang kumprontahin ng artist ko yung artist nila. O di kaya halimbawa, yung artist ko may problema doon sa management na pinagsoshowan namin. Hindi, yung mga artist ko, may ethics yan, meron niyang professionalism. Hindi yan dediretso doon sa management nung pinagsoshowan naming bar. At sasabihin nila, ay ganito. Hindi. Dadaan yan sa akin. Di ba? Kakausapin ako niyan. Sir, yung ganito kasi, masyadong ganito yung bar na ito. Tangin na yung pagkain para kaming daga na ganito lang yung pagkain na binibigay sa amin. O kaya sir, etong na to, ganito, usapan lang isang oras, gusto kami mag-show ng 5 araw, sabay sunod-sunod hanggang walang tulog. Halimbawa lang ganon, di ba? Sa akin nirereklamo yun. Bakit?
Kasi protocol yun eh. Dadaan sa akin. Management ako eh. Ako yung manager eh. Tapos kakausapin ko nga yung management, di ba? Hindi pwedeng, alam mo yun, may problema sa pagkain. Pupunta ako dun sa ano. Punta ako sa chef. Putang ina mo kang hayop kang chef ka. Pakainin mo na maayos yung artist ko. Hindi pwedeng ganun. Di ba? O kaya doon sa waiter. Hindi pwede. Kailangan dumaan ako sa proper channel. Di ba? Parang ganun to eh. Dapat sana kung merong inquiry yung US, ano, wala namang problema. Walang problema yun. Okay? Ang nakakapagtaka, bakit dumidiretso sa ICI? I mean, parang may mali eh. Diba? Kayo, isulat nyo nga dyan sa baba kung ano yung mali. Kasi mali para sa akin to. Hindi to tama. Ito'y pakingialam na sa ating political process. Even if sabihin nilang inquiry. I mean, the US Embassy can inquire through the proper channel, through DFA or through the President, di ba? Pwedeng ganun eh. Pero diretso ka sa ICI? Ewan ko I'm not saying mali ang Amerika dito. The possible thing na nang happen ay humingi sila ng ano sa DFA. At itong DFA, kinausap naman yung presidente at yung presidente natin, sabi nga ni VP Sara Duterte, medyo walang ginagawa, tamad. Sabi, sige, pakunta yung bahala kayo dyan, puntaan mo na. Busy akong kakaano dito. Di ba? Pwedeng ganun eh, ang nangyari. Hindi kasalanan ng Amerika. Ito'y kasalanan natin. Bakit natin hinahayaan ng ganito? Kasi kunwari ako, pinadalan ako ng sulat ng US Embassy. Halimbawa, ICI chairman ako, pinadalan ako ng sulat. Ang sagot ko, we would gladly accept your inquiry, accept your concerns, ganyan-ganyan. But please go to the proper channel so that, ganyan-ganyan, magpapalusot ka na lang. Daan ka sa proper channel. Ibig sabihin, dumaan ka sa tamang protocol. Hindi yung basta-basta ka pupunta ka dito. Mag-inquire ka. Ano ka? Sino ka? Parang ganun eh, di ba? Ako kaya, punta kaya akong dire-diretso dyan. Sabihin ko, ay, putang ina nyo. Ano meron dito? Halimbawa lang, dire-diretso ako dun. Oh, pwede ko ba sabihin yun? O kaya, sige, hindi na ako magmumura. Sir, boss, pwede ho ba ako mag-inquire? How do you do your inquiry? How transparent you are? Pwede bang basta-basta isang Pilipino pupunta dyan at magtatanong? Di ba? Hindi eh. Pero ito, espesyal. ICI based on EO 94 and at the same time what we have done so far. So that is the activity that had happened here in the ICI. So if there's any questions, I could probably entertain a couple. This year's now, what's the basis of you and the ICI history? Well, I guess as one of our one of the countries who have great interest in the Philippines, they were very much interested on what. Talagang much interest daw. And ito. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Ha? Ito kasi walang pumapalag eh. Pansinin niyo walang pumapalag sa sa mga media eh. Pero imaginein mo, same approach. China. Ang China na embassy ang pumunta dyan. Pustahan tayo, kaliwat kanan ng batikos dyan. Kaliwat kanan ng babatikos dyan. Ano, tangina, nakikialaman China, pinangihimasok ang China, pumapasok ang China. Pero pag US, okay lang. That's ako, again, both. Whether US, China, Timbuktu, kahit kaninong embassy pagaling yan, hindi dapat sila pumupunta at nag-i-inquire about this internal issue. Internal ho ito, ha? Hindi ho ito tungkol sa EDCA, hindi ho ito tungkol sa kung ano man. This is an internal issue of our government. Why would you ask questions? You understand what I mean? Internal issue na, parang ganito yung mga kababayan eh. Yung pamilya nyo may problema. Nagpapatayan kayong magkapatid, o di ba? Nag-aaway-away kayo sa yaman o sa mana. Tapos yung kapitbahay mo biglang magsasabi, andali kausapin ko ngayon tatay ninyo. Ano bang nangyayari dito? Sino ba kasi ang nagsabing ganire?
Bakit? Anong sinasabi mo? Mag-i-inquire lang ako. Di ba ako, ikaw yung tatay? Tangina mo, sino ka? Bakit ka makikialam sa problema namin? Yun nga lang, issue nga yan yung mga tita-tita, yung mga tito-tito. Di ba? Yung mga tito mo nangingialam, mga tita mong nangingialam sa problema nyo sa bahay. Di ba? Ang daming ganyan sitwasyon sa Pilipinas. Yung pakikialaman kayo. Ba't kayo papayag na pakialaman yung pamilya nyo? Pamilya nyo yan Hindi pwedeng pakialaman kahit kamag-anak pa, pinsan pa, kadugo pa, walang pakialam ang ibang pamilya dyan. Dapat yung immediate family lang ang merong say dyan. Tama, mali? Ito, problema ng bayan natin to. We have to resolve this. Bakit pupunta Amerika? Anong pakialam nila sa atin? Independent foreign policy nga tayo Pambirang buhay yan. At even if sabihin na natin hindi tayo pakikialaman, the mere fact na nag-inquire, nagtanong, ano meron, bakit, wala silang karapatan. Ulitin ko, balik tayo sa problema nyo sa pamilya. May problema kayo sa pamilya. Merong family problem. Tapos, biglang magtatanong, ano ba nangyayari sa pamilya nyo? Tanong lang yan, di nangingialam yan kung gawin sa akin yun, babatukan ko talaga yun Putang ina mo ka, bakit ka nagtatanong? Anong pakialam mo sa amin? Hindi, alimbawa lang, buti na lang, wala akong pamilya. Hindi, pero yung aking, wala akong asawa at anak, ganyan-ganyan. Yung immediate ko, yung family ko, yung tatay ko, di ba, kapatid ko, pag may nangialam sa amin, puta beng, yari sa amin yan. Bakit kayo nangingialam? Hindi naman kami public official, para pakialaman ninyo. Ba't kayo nangingialam? Bakit kayo nagtatanong? Anong meron? Ba't kayo nagtatanong? Tama, mali? The ICI will do to address the problem on the flood control projects and other anomalous infrastructure projects. So basically, he wanted to know what have we done, what we will be doing, and what do we expect from the ICI. Pero hindi wala bang sinabi ever sa tulungan ng ICI para mapaulit si Representative Zaki po? Wala namang ganun na pag-usapan. More of lang ang gusto nilang malaman anong ginagawa. Para bang getting to know. Ano bang ginagawa ng ICI? Getting to know each other? Ayup! Ano to, sware? Getting to know each other? Hayop yan. Bakit na itayo? Anong gagawin ninyo? Ano ang mga priorities ninyo? So they want to know. Pretty much like the public, because the public, they want to know kung ano ang authority at anong powers ng ICI. Did they offer help, assistance, and anything? Wala pa naman silang, hindi naman umabot sa ganun na offering help right now. So, is it unusual na they're interested in No, corruption scandal in the Philippines? well, I believe anybody would be interested in any corruption issue, regardless of whether or not you're a Filipino or you're a foreigner, because they have there are partners, they have commercial interests. So naturally, they would want to know what the ICI will be doing as far as these projects are concerned. Sir, with regards to burnout centers, alam po, hindi naman po magbabago pa rin yung focus ng provision ngayon dun sa Coast Guard projects. Hindi, nakatutok pa rin kami. Gaya nga na nasabi namin sa inyo nung Monday, yung talagang priority namin. Although meron pa kaming iba sa aming na task sa mandato namin, we will take this into consideration. And as I said, once we are fully capacitated, we will then look into this. But sa ngayon kasi wala pa naman silang nakokompletong investigasyon, hindi pa nga nila na-file yung kanilang report sa amin. So siguro pagka dumating na yung mga reports na yan and meron na kaming sufficient capacity to look into this matter, we will do so. Pero in the meantime, dun pa rin tayo. Yung pa rin yung natin, game plan natin dun sa 420 ghost projects, 21 ghost projects. Pero hindi ba siya parang malaking challenge sa inyo? Kasi
para malawak yung kailangan investigahan. And makaka-apekto ba ito sa bilis ng investigasyon sa flood control project? At talaga naman, alam na natin yan, no? Nung Lunes pa lang, sinabi na natin yung nakuha nating unang inventaryo ng DPWH na sa 8,200 infrastructure projects to. No? Kita naman natin, napakalaki nun. Para ma-audit at ma-inspect natin lahat yun, makita natin kung may problema nga yung mga yun, hinati-hati natin, sinala natin to fit kung ano bang kapasidad ng ICI ngayon. So as we are getting more capacitated, meaning mas parami ng mga tao, mas nagkakaroon ng sistema, mas nagkakaroon ng direksyon ng investigasyon ng ICI, dahan-dahan naman machichip natin yung kailangan natin gawin na malaking trabaho. Pero unti-unti yan, we are determined to finish it, but it will take time. But it's a daunting task, mahirap nga yan, pero kailangan natin gawin. Dahil ito pa ha, ipapakita ko sa inyo. Alam mo kasi malaking problema talaga itong nangyayari sa ICI Itong tao na ito, itong congressman na ito, may mga bagay ako na hindi sinasang-ayunan dito sa mama na ito kasi may pagkaano ito Ewan ko ba, minsan na may makakaliwa rin ng diskarte nito Pero may punto siya dito. Kasi nga sabi ko nga sa inyo we are not looking at the person. Di ba? Pag tayo nagkomento, nag-judge tayo sa isang tao, hindi natin tinitingnan yung tao. Ang tinitingnan natin yung ginagawa niya o yung sinasabi niya. Ito, mukhang may tama ho siya dito na sa sinabi niyang ito, tama sa akin ito Ako sang-ayon ako sa kanya dito. Okay, sige. Magandang umaga po sa mga kaibigan natin sa media at sa lahat po na nakakapanood ng presser na ito. Kaninang umaga po ay nagsumite tayo ng letter, urgent appeal to the Independent Commission for Infrastructure na i-live stream yung kanilang lahat na mga proceedings na ginagawa patungkol sa anomalous and ghost na mga flood control projects. Alam niyo po kasi marami nagtatanong bakit parang tinatago? Yun. Bakit may parang pinagtatakpan dito sa... Diba yan na nga po yung ating sinasabi no isang araw pa? Na parang tinatarantado lang tayo ng ICI. Bakit nakatago? At yan, hindi ako sentimento ko lang yan. Mismo yung sentimento at pahayag, statement po ng INC, yan din po. Dapat po transparent, in public. Kasi, una, kaduda-duda na nga. Why? Marami nagdududa na si Romualdez hindi gumagalaw ng mag-isa yan. Hindi niya kayang galawin. Remember, the budget comes from the President.